Good evening family, isa pa. So, pinapakita ko sa inyo na minsan nakahubad pa ako, no. Ipaliliwanag ko sa inyo na kahit si Satanas, ang Diablo, ay hindi yan magpapanggap na ganitong katulad na mukhang gusgusin. Siyempre, matalino yan. Magsasalita ng mga patungkol na Diyos yan, ng mga kaakit-akit, yung walang kapintasan. Kaya kung nakahubad man ako, tapos nagsasalita, nagbabasa ng Biblia, hindi ko binabasa sa Biblia. Kumbaga, ipinakikita ko bilang halimbawa na kahit anong itsura natin, anong kalagayan natin, maaari tayong magsagawa ng pagpupuri, pagpasasalamat, pagbabasa ng Biblia, na kahit anong oras, kahit anong ginagawa natin. So, ito, ang ballpen. Mukhang nahamugan ako kanina, nagtinda. Ang susunod nating topic, pahayag 1:13. So sinulat ko yung 3. Tapos susunod na natin yung babasahin na rin agad natin. Yung susunod, yung pagbati sa 7 iglesia. So ang sinulat ko ron yung 7 hanggang 8. Ito. Ang sinulat ko sa pahayag, walang pamagatri, yung pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Uy, nakita niyo ba yung Santo Niño na ko? Batay na naman tayo sa mga born again yan. May Santo Niño ako. Uusigin niyo na naman ako. Lagi kong sasabihin sa inyo, wag niyong ituring, ay, wala pa naman akong binabasa, di ba? Na ito, wag niyong ituring na malinis, ay na marumi ang nilinis na ng Diyos, no? So, kung yung mga dating maruruming pagkain, basahin natin, gusto nyo? Unahin natin yan. Kabisado ko yung number dito nun 157. Hindi yung talata ang ulat ni Pedro sa iglesia ng Jerusalem. Sa Jerusalem. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa Judea, may mga hintil na tumanggap na rin ng salita ng Diyos, kaya't nang si Pedro'y pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na naniniwala dapat tuliin ang mga hintil. Ang tumligsa kay Pedro ay yung mga kasama niya. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga dituling hintil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ang nito, Gawa 11, 1 hanggang 18. Gawa 11, 1 hanggang 18. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Joppa.
at nanalangin na magkaroon ako ng isang pangitain mula sa langit at ibinaba sa kinaroroonan ko ang isa tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop. Unawain niyo mabuti lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Halos lahat ng hayop, di ba, na itinuturing na marumi noon. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Sumagot si Pedro, tinan nyo, number 8, subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli kong narinig ang isang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na itong nangyari. 3 ulit na nangyari iyon. At pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali ring iyon dumating sa bahay ang natinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Kasareya. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila kahit sila'y mga hintil. Sumama rin sa akin ang aming mga kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin ang nakita niya, nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Jopa. Ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Ipapahayag niya sa inyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng nangyari sa atin noong una at naalala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay tagapagbautismo sa tubig, ngunit babautismohan kayo ng Espiritu Santo kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob tulad ng ibinigay niya sa atin noong tayo manalig sa Panginoon. Jesucristo, sino pa ako para hadlangan ng Diyos? Ulitin ko, sino ako para hadlangan ng Diyos? Na nang marinig nila ito, tumigil sila sa pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. So kung uunawain mo rito na nilinis ng Diyos ang mga hayop, so ganun din dito ang mga hintil. Ang mga hintil kasi sa paningin ng Diyos ay hindi matuwid, pero binigyan ng pagkakataon na maging malinis at mabuhay. So, basahin na natin to pahayag. Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay niya sa Diyos, na ibinigay ng Diyos sa kanyang
inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ang layunin ng pahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pinatotohanan ni Juan na ang kanyang nakita, ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Hesukristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig at sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Ibig sabihin, hindi naganap to sa panahon nila Juan Tagabaptismo, di ba? Kasi malapit pa lang itong maganap eh. Baka sa panahon natin, pagbati sa 7 iglesia. So lahat ng tinatawag na iglesia 'yan. Hindi porkit lahat ng relihiyon, iglesia ang tawag 'yan. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya o sa Asya pa. Sa Asya. Ibig sabihin hindi lang sa Pilipinas, sa Asya. Sa 7 iglesia, halimbawa, Muslim, di ba? Naniniwala kay Buddha, Allah, Jesus, di ba? Iglesia tawag doon. Sumainyo nawa ang kagandang loob ng kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay na mga binuhay mula sa kamatayan at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos Ama, kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumating siya nasa alapaap at nakikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang mga lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. So dito, dinugtungan ko yun. May karugtong na parang ginawa kong panalangin yan. Kasi ito, magpakailanman sa lahat, kasalukuyan, nakaraan at darating sa pangalan ni Jesus. So parang naging panalangin dito sa sinulat ko na yan. Yung verse na yan. Ito, yung number 8 yun eh. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating, sa pangalan ni Jesus. So tutuloy na po natin kung ano yung susunod dito. Meron pa dito tayong hindi na-checkan sa isang page na to. 1 Corintios 5, 1 hanggang 13. Ano ba yun?
1 Corinto 5. Parusa sa gumagawa ng kahalayan. So, next na natin pag-aralan yun o basahin. Maraming salamat po sa